kapatid, nandito na naman tayo sa ating healing sangkap at sisiguruhin po ni Chef Tristan Encarnacion, ang ating wellness chef, na mabaklas ang uric acid. Opo, sa para mga makalakad. may rayuma at may gout, no? Sa recipe niya ngayon. Yan, ano ang kaya? title niyan? Mapulang title. bulalo. Hindi, Mapula o pinapulang Pinapulang bulalo. Bakit? dahil po sa atsuete. Para maiba naman yung makita nila. Ayan. Yung misconception, chef, na ang bulalo ay mataas sa uric acid, yung nasa labas ng bone marrow Opo. na may taba-taba, yun ang makolesterol. Opo. 'Di ba? Pero yung mismong bone marrow na yon ay hindi mataas sa uric acid. Instead, siya ay protina na nakakatulong para lumuwag yung mga namamagang kasukasuan at ma-replenish yung collagen sa system. Actually, Doc, yun din dating aking iniiwasan eh. Dahil ang aking pagkakalam na yung mismong bone marrow ay mataas sa yung Uric acid. Ngayon, hindi. naku, pwede na pala. Pwede na. Iiwasan mo lang yung mga taba. Yung mga taba. Kapag tatabasin mo, di ba? Tatabasin mo yung ano. Opo, yung pero- taba, pagka magluluto ka ng bulalo. Ayan. Yung mga good portion lang ng beef ang Beef. kukunin mo. Ay, hindi maanghang ang onion, anak. Yan ay antioxidant na makakatulong sa mga Yung garlic. pasyente. Ang garlic also is very Yes, rich in antioxidant. Pero alam mo, chef, no, habang piniprepare Sige mo po. yung bulalo, kung halimbawa sabay kayo ni Ali na every morning ang breakfast nyo ay taho. Opo. Di ba ang taho ay galing sa beans? Opo. Taho, anak. Taho. Oo, di ba? Ayun, kumakain ako niyon. Okay. So halimbawa kayo ni chef, sabay na everyday kumakain ng taho. Alam mo, after several weeks, masakit na ang tuhod mo, chef. Opo. Pero si Ali hindi pa. Mataas pa ang tolerance ng mga bata sa uric acid. Kaya dapat hinay-hinay na lang tayo. Mga once a year na lang ang taho. Ay, Once a year. nakakasabik Nakakaupo naman. ako eh. Kaya nakakaupo ka pa ng maganda. Kasi po, Pag nakaupo ako, hindi masakit pa ako. Pero pag tumayo ako, masakit na. Ay, matanda ka na pala, Ali. May rayuma ka na din? Wala. Wala. Biglang nag-isip. Sa sobrang laro lang yon kaya sumasakit. Ayun, doktora. So, ito po. Okay. Well, yung ating recipe for today ay depende sa karne na gagamitin. Siguro, for a family of 4, siguro mga nasa 300 or less. Pero, Pesos. Pesos. Pero yung Okay. karne, kumbaga, marami naman pwedeng ipalit sa bulalo. Well, ang Okay. importante po dito yung marrow eh. Yung marrow kasi. So, instead, halimbawa nagtitipid. Kasi Apo. parang mas mahal ang marrow, Apo. di ba? At saka baka yan. Baka. Eh, pwede po ang litid ng kalabaw. Litid ng... Kung kaya mong kunin ang litid ng kabayo, pwede rin, di ba? Pero litid ng baboy. At saka yung sa chicken feet. Opo, yung chicken feet, isa rin na magandang kainin. That's right. Yung iba naman, akala nila mataas sa cholesterol yung balat ng chicken feet. Opo. Hindi. Pag tinignan mo, iba ang texture ng balat ng chicken sa katawan at yung balat ng sa Chicken. paa niya. Ayun. No? Very rich in collagen yon. Kaya ang mga rayuma nawawala. Ayun. Lalo na kung ipiprepare ng may sabaw. Opo. Yan. And speaking of, alam naman ng ating mga kapatid na meron ang nabibili yung mismong buto lang. Marrow na. Yung marrow Oo, lang. Which is pwede. much cheaper. Cheaper ba yon? Well, yung mga, meron pong tinatawag na yung yung mga buto-buto lang. Meron pong mga, May laman. may laman yun. Yun. Tapos, ipapalagari mo na sa palengke. Iyon po. Parang ang tigas-tigas naman no? Pero pag yun po nakuha nyo at inyong napakuluan, ako, sobrang sarap. Sakto, swerte, no? Okay, meron ding repolyo, Repolyo. syempre para, mas maganda po kasi pagka nirarayuman na, iwas na sa mga mabubuto. Ayan, munggo, sitaw, okra, talong, kalabasa, patola, patane, pipino, upo. Basahin niyo po ang lyrics ng Bahay Bahay Kubo. Makikita niyo po ang mga bawal doon. So, more on leafy vegetables ang sinasalang ni Chef Tristan. Aba, mahal yang isang yan. Ito po, Purple cabbage. Purple cabbage. Diba? Kumbaga, to add lang. Meron kang color. local cabbage, may imported Imported cabbage. cabbage. Basta mga leafy. At ito naman purple cabbage ay maganda sa iron, no? Opo. Mataas sa iron, kaya very good sa pasyente natin. And instead of using patis, toyo, asin lang po, no? Alam niyo po ba mga kapatid na ang mga fermented na sangkap natin sa pagluluto,
lahat ng ferment, ha? Yung soya na fermented, yung mga patis, toyo, yung mga, ano ba yung... Bagoong, buro. Yeah, binuro. Mga binuro. Yan po ay hindi na advisable na kinakain ng mga taong mataas ang uric acid at sumusumpong na ang gout at ang arthritis. Dahil igugu po kayo ng masasarap na yan. Ang tawag ko po dyan namatay sa sarap. No? Pero, at least masarap naman. Di ba? Pero mas maganda yung nabuhay ka ng masarap at maginhawa. Di ba? Ito na ang pampapula. Yan po yung ating Atsuete. atsuete. Kung mapapansin niyo po, Doc, at sa ating mga kapatid, hiniwalay ko kasi minsan nagkakataon po na pag nasobran sa pagkaluto ng atsuete, umaanta po yung pagkain. Nakakaanta siya. Umaanta siya, medyo may aftertaste na hindi na po So, kaakit-akit sa panlasa ng kakain. Ganun pala yun. Opo. So, ang tansya mo mga 1 teaspoon. 1 teaspoon po. Or better, ihiwalay nyo. Or kung wala pong, kumbaga kayo yung nagmamadali, kuha na lang kayong pansala, yung sa mga kalamansi. Tapos i-daw-daw nyo na lang sa... O, huwag muna sa may arthritis kasi kalamansi. And speaking of sustansya at yung ating recipe, makikita nyo po to sa ating Facebook page. Ang Hiling Galing Official. Yan. Click on like at makikita nyo na po ang recipe of the day. At syempre, dahil tayo techie na ngayon, nasa Instagram na rin po tayo. Yes. Yung Wellness Chef HG. Nila po. Follow nyo lang po. Wellness Chef. Dito lang po sa HG makakakita ng Wellness Chef. At baka may gusto po kayong i-request na recipe na gusto nyong i-prepare ni Chef Tristan para sa inyong pasyente, pwede rin po kayong mag-request. Oo naman po. Diba? At sila, at ito'y hinahanapan nila ng lunas. Yun lang. Of course, kay Tutugunan Doktora po yan Ida. ng Wellness Chef. Diba? Okay. Ayan, mapuya na. Mapuya-puya na. Diba? Okay. May bubble. May bubble. Alika, tingnan nga natin. Nandun sa Opo, gilid, sa kumukulo, gilid ng ibig sabihin. chicken. Ayan. Aba, hindi na kailangan ng strainer ni Chef, ha? Mapula na ang sabaw. Mapula na po. At may asin na siya. Palalambutin na lang yung vegetables. Yan po. Actually, okay na rin. And ang advice ko po is wag masyadong, kumbaga, yung sobrang lambot na ng gulay. Oo, wag gagawing labog. Labog yun. Ang Kasi gulay. nawawala po yung nutritional value nung... Mas maganda yung medyo may crunch. Yan. Diba? Yan. Yes. Oy, chocolate na naman ang iniisip dito sa crunch. Hindi pa yun. Bigla na buhay, sweet. crunch. Crunch. Okay. Bakit meron tayong pakuan ba yun? Yan. So yung pakwan po yung nagpapabalance ng lasa. So this is very sweet May naman. konting tamis, Opo. tapos ito ba'y maalat ang ating preparation? Hindi naman po. Para lang mawala yung, kumbaga, yung umay factor, yung because of yung fat content po Yun, may dessert na at the same time. Complete meal na po. Okay. Actually, mas mapaparami pa po kayo ng kain because of the pakwan. Kasi yung, di ba alam po natin ang mamantika. Ay, oo nga. So, nawawala yung, kumbaga yun yung At masyadong dalawa pa umay. pala yan. Yung isa pala ay, Yung yellow na, na opo. pakwan. Akala ko kasi pineapple. Bawal muna ang pineapple at anything acidic po, no? Kapag may gout at may uric acid. Nagpapalubha po ng pamamaga. Lalo na yung mga iced beverages pa, di ba? Opo. Kakain ka ng maasim, tapos mabula ang masarap mong iinumin Na at malamig. punong-puno ng yelo. Naku po, hindi ka na makakatayo sa iyong uric acid sa katawan, bedridden ang dating, no? Mahirap pa naman po talaga pag ikay inatake ng rayuma. Oo. At Ayun. napakatanda ng pakiramdam mo pag ikaw ay nirarayuma. Di ba? Okay, luto na siya. Opo. Dahil ito pong ating karne ay napalambot na ahead of time. Ay, oo. Binoil na kanina pa para pagsalang mo malambot na. Talagang iba po yung pag tinignan ng pasyente, yung plating mo at very appetizing ang dating. Kahit medyo hindi nagugutom, magugutom siya. Parang ang sarap-sarap, Pag di ba? malaki na ako, kaya ko na magluto katulad kay Chef. Opo. So, kami naman ni Chef ang papakainin mo. Kasi thunders na kami lalo ni Chef noon. Anong ulam natin? Ganon. Okay, so lulutuin mo rin yung Kumbaga, papasipsipin lang po natin yung sabaw. Para pag kinain, may andun rin ibang po yung lasa. Lasang ulam, pati yung pakwan. Pati pa po yung pakwan. Ayan, palamig-lamigin lang ng konti at pwede na pong tikman. Kung kaya nyo pong i-prepare,
ang ganito kasarap sa inyong pasyente na nawawala na ng ganang kumain, di ba, Chef Opo. Tristan? Dahil sa hindi magandang nararamdaman, pag may discomfort po tayo, parang pati appetite natin nawawala kasi lahat na lang nandoon sa masakit, makirot, hindi maikilos, no? So, kung kaya po natin pasarapin katulad nitong preparation ni Chef Tristan, ayan, at least makakakain ang pasyente natin. Hindi pwedeng po lugaw-lugaw lang. Hindi pwedeng patubig-tubig lang, no? Or pakapi-kapi lang. Kailangan po may sustansya ang kakainin ng mga pasyente. Ano man ang iniindang karamdaman. Basta yung tugma lamang po sa kanyang kondisyon. Di ba? Yan, pwede na po to, Doktora. May sabaw pa, nahihigupin. Yan, opo. So, sa audience, ay sabaw na lang. Kahit direct yung laman kasi Kay Direk daw. birthday niya. Yun po daw yung request ni Direk. Okay. Sige. Sa sinigang na bulalo sa pakwan, na recipe ni Chef Tristan, palakasin ang katawan, arthritis ay labanan. Ihanda mga sumusunod na sangkap. 2 kutsarang vegetable oil, 3 kutsarang tinadtad na sibuyas, bawang, 350 hanggang 450 gramo na baka, sabaw ng baka, Baguio beans, repolyo, berde at pula, paminta, asin, atsuete, pakwan, pula at berde. Lagyan ng mantika ang kawali. Ilagay ang 3 kutsarang sibuyas at bawang. Sunod na ilagay ang baka. At ihalo dito ang pinagkuluan ng baka. Ilagay ang Baguio beans. Isunod na ilagay ang berde at pulang repolyo. Sunod ay budburan nito ng paminta at asin. Hayaang kumulo ang niluluto. Pagkatapos ay haluin sa hiwalay na sabaw ang atsuete at ihalo ito sa pinaglutuan. Sunod ay ilagay na dito ang dilaw at pulang pakwan. Ihanda sa serving plate ang niluluto at ihain. Ayan, nandiyan ang ating pasyente na magaling na at nakakatayo na, lalo na kung mapapatikim pa ng pinulahang bone marrow. Ang haba ng title, okay. Jump! Ba, natulog na yata ang kasama ko. Okay. Ayan, habang pinapakain po, no, pinapatikim ni Kuya Ali at ni Chef Tristan ang Careful. ating mga audience dito. Unahin natin si Mario dahil siya ang natumbok ng arthritis at gout sa kanyang buhay. Magpapatuloy po ang hiling-galing. Sandali lamang. Kapiling ko na po ngayon, mga kapatid, ang mag-asawang Mario at Cynthia Cortez. Paano nga kaya natulungan ng hiling-galing si Ginoong Mario Cortez na gumaling sa kanyang arthritis? Alamin sa pagbabalik ng hiling-galing sa TV5. Samahan si Dr. E sa kanyang natural na pagiging healthy ng katawan, puso, isip at pananaw sa mga bagay-bagay. Sa Radyo 5 at Aksyon TV tuwing Sabado, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga at tuwing Linggo, alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. At sa TV5, kasama si Chef Tristan at Ali, tuwing Linggo, alas 7:30 hanggang alas 8:30 ng umaga. Pag gusto ng healing,